ang mga bagong assets ng Pilipinas tinanggap na ng Philippine Army. Ito nga po mga idol ay produkto ng modernization program ng AFP. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Noong March 5, 2024, ang Philippine Army's Armor Division ay formal na tinanggap at tinindak ang unang siyam na ASCOD 2 Sabra light tanks, isang ASCOD 2 command vehicle, 5 Guaraning 6x6 armored personnel carriers at isang tractor lead truck mula sa Israel Defense Company na Elbit Systems. Ito nga po mga idol ay parte ng light tank and wheeled APC acquisition projects ng Philippine Army. Ito nga po mga idol ay parte ng Horizon 2 Phase Priority Projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang Philippine Army Armor Division ay formal na in-unveil ang bagong construct na facility sa Camp O'Donnell kasama na ang maintenance depot facility para sa Guaraning 6x6 APCs. Gayon din nga po ang mess hall at armor museum. Base nga po sa mga litratong ating nakikita mga idol, ang mga Guaraning 6x6 APCs na tinanggap ng Philippine Army ay mukhang equipped ng remote controlled weapon station. Ang armas nga pong ito mga idol ay mukhang galing din sa wheeled APC acquisition projects main contractor na Elbit Systems. Dahil ang mga kagamitan nga pong ito mga idol ay kaparehas ng RCWS na mounted naman sa M113A2 truck na mga APCs ng Philippine Army. Sa kasalukuyan, ang Philippine Army ay merong 44 na mga newer version nito at 6 naman na mga older models. Ang mga remote controlled weapon station na ito ay hindi mounted sa mga vehicles nung dumating ito at tinest na kinandak sa Camp O'Donnell sa Capas Tarlac. Kaya't inassume na nga po natin mga idol na ang installation sa mga RCWS na ito ay ginawa ng Armor Division's Maintenance Battalion. Dahil ganito nga rin po ang kanilang ginawa sa mga RCWS na nakakabit sa mga M113 ng Philippine Army. At gayon din nga po sa tank turret ng unang ASCOD 2 Sabra light tank na dumating sa Pilipinas noon pang 2022. Mga idol, makikita nga po natin dito na unti-unti nang nagbubunga ang modernization program ng AFP. Unti-unti na nga rin pong nagiging armado ang ating bansa ng mga moderno at malalakas na kagamitan na ating ding pinag-ipunan. Sa loob nga po ng mahabang panahon ay naging kulelat ang Pilipinas pagdating sa military strength sa buong mundo. At ngayon nga pong unti-unti nang bumabawi ang ating bansa ay siguradong mahihilera na tayo sa ilang pang mga malalakas na bansa dito sa Asia. Marami pa nga pong proyekto ng modernization program ang malapit nang dumating sa ating bansa. Ilan na nga po dyan ang mga bagong barko at eroplano na binili para sa Philippine Navy at Philippine Air Force. Ngunit kulang pa nga po ito mga idol at dapat pang dagdagan sa hinaharap. Dahil upang ma-achieve ang talagang solido at matatag na depensa ng Pilipinas ay kailangan natin ng mga mas malalakas at mas malalaking gagamitan. Tulad halimbawa na nga lang po mga idol, ang mga makabago at advanced na mga submarines na pinaplanong bilhin para sa Philippine Navy. Dapat na nga pong pabilisin ang proseso at nang sa ganon ay makapag-acquire na ang ating bansa ng kauna-unahan nitong mga submarines. Idagdag pa nga po dyan mga idol ang mga advanced na mga multi-role fighter aircrafts na para naman sa Philippine Air Force. Ito nga po ang ilan sa mga matatagal ng plano ng modernization program na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natutupad. Ngunit base na nga rin po sa mga sources natin mga idol ay unti-unti nang lumalakad ang proseso para sa mga acquisition projects na ito. Kaya't sigurado nga po mga idol na ngayong taon ay magkakaroon ng malaking balita patungkol sa mga proyekto. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!